What's up? Good morning. So ayun, pabiyahe kami ngayon ng Hamilton sa AJ Motors. Kasama ko si Benji, ayan yung nagmamaneho. And ito naman si Giovanni, yung tropa din namin. Sasama siya at titingin din siya ng unit. Bali, hinihintay niya na lang yung kanyang working visa at kukuha rin siya ng kanyang sariling sasakyan. So ito na nga, nandito na kami sa AJ Motors. And titingnan ko yung dalawang unit na pinili ko online. And ito, in-assist kami ni Ma'am Nadia. So tinuro niya na itong dalawang unit na pinili ko online na gusto kong test drive ngayong araw. So itong Kia, yung una kong napili dahil tipid siya, 1.5. And maliit lang, sakto lang sa pang daily drive, pang bili ng grocery. Saktong-sakto. Pero may hindi lang ako nagustuhan sa kanya. And ito namang Mazda 3. Ang problema ko lang dito is 2.0 siya, matakaw sa gas. And may mga konting damage siya na hindi ko nagustuhan. Pero habang nag-iikot kami sa car yard nila, may nakita ko isang magandang unit na Mazda rin. So makikita natin mamaya. So yun, habang naghihintay ay naglalaro muna yung dalawa para hindi naman sila mabagot kakahintay sa akin habang pinipirmahan ko yung mga documents na dapat kong pirmahan. Dahil ni-request ko din talaga sa kanila na gusto ko sana malabas yung unit ngayong araw dahil kailangan ko din kaagad bumalik sa farm ko, which is mga 2 hours away. So pagkatapos kong pirmahan, ayun na, tulala na ako dahil hindi ko alam kung tama ba tong desisyon na ginagawa ko sa buhay. And pagkatapos naman ay ayun na nga, nabagot na yung dalawa at nag-ikot-ikot na dito sa loob ng opisina ng AJ Motors dahil nagsawa na sila kakalaro. Di na nila alam yung kanilang gagawin. And ayun, may mga complimentary drinks and snacks naman sila dito habang naghihintay kami. Siguro naghintay kami dito ng mga 2 or mga 3 oras. Tapos ito si Benji, nag-inquire siya ng mga parts ng sasakyan niya na gusto niyang i-upgrade kung magkano, and nag-canvas na rin siya. Tapos ayun na nga, palabas na yung unit and meron sila ditong parang raffle na kailangan namin laruin. And ewan ko lang kung malas lang ba talaga o merong daya itong kanilang spin the wheel na ito dahil 3 car air freshener lang yung nakuha ko. And hindi ko nakuha yung earpads or yung wines or yung mga discounts na meron dito. Ito nga pala si Ma'am Iris from Finance Department. So siya rin yung nag-assist sa akin and siya nag-explain ng mga insurance ng sasakyan. And yun, sobrang bait dahil kahit na 3 air freshener lamang yung napanalunan ko doon sa spin the wheel, in-offer niya sa akin kung gusto ko ba daw nung wine. Pero syempre tinanggihan ko dahil hindi pa naman nadadampian ng alak yung aking mga labi. Kaya soft drinks in can na lang yung pinadala niya sa amin, and para may mainom naman kami habang kami ay bumabiyahe pa uwi sa aming mga farm. Hindi mo siguro napantay. Gani. Pabor sa air freshener. 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 Wala sa'yo. Freshener. At ayun na nga, paalis na kami sa AJ Motors pagkatapos ng ilang oras na paghihintay para malabas yung unit. And ito nga si Giovanni muna yung pinagmaneho ko ng unit, pabalikan nila Daddy Ed. So mag-stay muna kami doon overnight bago ako bumiyahe bukas ng umaga para mas safe dahil hindi ko pa naman kabisado yung daan pauwi sa farm namin. And mga 2 hours and 30 minutes na biyahe yun. So medyo mahirap siya kung gabi ako babiyahe and delikado. So napag-desisyonan ko na kinabukasan na ako babiyahe pauwi sa farm. So bago kanila Daddy Ed, dumaan muna kami dito kay JM. Ayan, namusta namin siya saglit dahil on the way naman siya bago papunta kanila Daddy Ed. At dinaanan na rin namin si Maki dito sa kanyang farm para doon na siya mag-dinner sa kanila Daddy Ed. So medyo malapit lang naman yung farm ni Maki papunta doon kanila Daddy Ed. So ayan nga, hinintay na lang namin siya. Pinarada na namin yung sasakyan namin dito. And ito, lumabas na si Maki, may pasayaw-sayaw pa. So excited na excited. Dapat kasama kami ni Maki na kukuha ng sasakyan, kaso nga lang nagka-problema kami doon sa isang car yard. So ayun, kailangan ko na kumuha ng sasakyan dahil magkakalbing season na kami. And si Maki naman ay pipili na lang ng ibang sasakyan sa ibang car yard. And ayun na nga, paalis na kami sa farm ni Maki. Medyo dahan-dahan lang kami dahil mababa yung mga sasakyan namin. At ayun, nandito na kami ngayon sa farm ni Daddy Ed. Bubuksan na lang ni Benji yung gate. So si Maki yung pinag-drive niya ng sasakyan niya dahil napagod na rin siya kanina. Ilang oras din kami naghintay doon sa AJ Motors. Tapos ayun, papasok na kami ng farm. Hindi, makanisulod na. Nadoy karne dito, makingon yan. Thursday. Okay di. Nadoy karne. Balik ko nga niyo. Naki panda katong trapo na ano, cotton. Wala gani. Sa segunda makanisulod na. Pag ano, Deserve. pag tamak beto na ako. Pag ana na ko mo. Lo. Ano naman no? Pag ko ano, pag hunong ganito, ano min napalong do ba? Palong duwa. Palongan ganun sa Maki. Isa palongan. Maki. Okay ra Daddy. Okay ra Daddy.
Kamatulong yapon ba? Kamatulong niya. Ha? Full insurance bitaw na. Yes, sir. Di siya mo drive gikan EJ. Sa ingan niya na nag-cancel. Ano siya, na-wait lang daw itong imong requirements. Ang hood. Hydraulic ba? Lisa to kay hydraulic. Lisa to kay hydraulic ato ah. Ang gay mo tayo. Kitrip pa niya man. Ay. Bubbles yo. Bubbles na gidiretso sa. Wala pa isa? Dili ba? Dari ito pilit to. Kumanditso. Dali naman lagi. Gidiretso na yan, ginasamok man. Pangilawat nang kairit sa Kalabaw. Nagpaditso. Iwi. Iwi lang. Dili hibi. Kay mo bilang? Ano ba? Lawayan sa ba? Nalaway-lawayan ba? Grabe ba? Fully paid. Wala na, gilabay na oy. Ako, ano mo tanggalan to na? Tagagi lagi may kay GM, pagka niya ginatanggal lagi ninyo. Para fully paid. Ano So mo ni siya ang Patudlo din sa mo tanggal. ni siya nagpapatuod ka na kay utang. Lahit, Mangusta mi og mabuntag ha. Di man siya matulog dad. Oh, iko nag unsay feeling pag mata na nay utang. lahit na. matulog pero sa'yo ra daw siya ugma. Ha? Sa'yo ra siya ugma, mga 4 siguro. Oh, ay ayaw, grabe sabi. Tapos na yung walkie-talkie ba? Di, Unsa para sa walkie-talkie para daw in kaso daw nay mahutdan og gasolina. Tingko na kamo ha, di man na mahutdan og diesel. Kamo ha. kay lisod na mo gano'n no, kanang magtawag-tawag og cellphone ba? Si Benji, mag-break lang kalit. Oh, si Benji, mag-break lang kalit di. Di pinana kayo. Grabe, apila na lang ni kayo. Oh, abog kayo. Apila na lang. Tapos si daddy mag trapo. Ah. So ayun na, let's go. Pauwi na ako sa aking farm and medyo malayo-layo pa yung biyahe na tatahakin ko. So ito yung second time ko na bumiyahe ng ganito kalayo dito sa New Zealand. So yung first time ko is kahapon lang rin bago kami pumunta ng Hamilton. Dahil ako yung pinagmaneho ni Benji ng sasakyan niya papunta kanila Daddy Ed. Pero ayun nga, pauwi ako na lang mag-isa. So grabe yung kaba ko habang nagmamaneho. Pero nababawi naman sa mga napakagandang view ng kalsada na dinadaanan ko pa uwi. So kahit na kinakabahan ay nai-enjoy ko pa rin yung pagmamaneho dito sa New Zealand. At ayun na nga, pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, nandito na ako sa farm kung saan ako nagtatrabaho. And dito talaga yung parang nakahinga na ako ng maluwag dahil nakauwi ako ng safe. Dahil grabe talaga yung kaba ko habang nagmamaneho ako pauwi dito sa farm. Dahil nga hindi pa ako ganun kasanay na magmaneho dito sa New Zealand and nasa right hand pa yung manibela nila. I-compare natin dun sa Pinas kung ano yung nakasanayan natin. So ito na yung bahay kung saan ako nakatira. And ipaparada na lang natin yung sasakyan. And dito ay nagpasalamat talaga ako kay Lord dahil nakauwi ako ng ligtas at walang nangyaring masama sa akin.